beyond what eyes can see. To all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulay ng mundo, sa lawak ng papalit, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig may dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa ilalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig may dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Ang mabuting balita. Sa bawat sandali, ang tanging minili ay maibahagi ang mabuting balita ng Panginoon. Asahang may kaibigan ka, handang maglingkod sa iyong pinya. Ano may panahon, naan ay pag-ibig ng Panginoon. 97 DXFE. 1197 DXFE. 1197 DXFE. 1197 DXFE, Good News Radio. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 1197 DXFE, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gising na! Ito na ang programang nagtataas ng diwang Kristiyano at nagangat ng kulturang Pilipino. Oras na, Pilipinas! Ngayon na ang bagong simula. Ngayon na, ngayon muling magkaisa.
Alas 7:39 sa buntag kini ang oras na Pilipinas ng 1197 DXFE. Magandang Tuesday mga ka-ONP. Isang napakagandang Tuesday sa ating lahat. Today is August 4, 2026. Magandang araw po sa ating mga ka-ONP na nakatutok sa atin sa radyo. Sa mga ka-ONP natin na nakatutok sa radyo, sa Facebook Live at sa ating Icecast stream up natin. Magandang araw din po sa inyo dyan. Kumusta po ang ating Tuesday? We thank the Lord sa bagong araw na binigay niya sa atin, no? Mga ka-ONP, and thankful din tayo sa araw na to kasi kahit maraming mga siguro hindi magandang nangyari kahapon, may magandang mangyayari or may magandang nangyari, no, ngayon. Siguro ano kaya yung mga magagandang nangyari, mga ka-ONP? Siguro isa dyan yung oil price rollback. Okay, kasi ngayong araw yun yung nangyari po or announcement po na rollback today based sa report mga ka-ONP. Ang fuel price adjustment, yung gasolina may 73 centavos na rollback. Malaki na rin yan. Yung diesel 60 centavos. Yung kerosene naman may 2 pesos and 9 centavos. Okay. Yung LPG, mga ka-ONP, nag-increase din naman. Based sa report, 3.67 or 3 pesos and 67 centavos. Hindi to good news. Pero ganun pa man, mga ka-ONP, marami pa rin tayong pwedeng pasalamatan, no? Kasi yun na nga, sabi natin, malaki na rin yun. Oo. May mabubuti pa rin nangyayari sa ating bansa. Alam ko ang siguro isip nyo, no? Unsa may nakamaayo ani nga daghan maghapon dili maayong nangipitabo. Sige lang, no? Ganun talaga. Ipagpanalangin natin yung mga hindi magandang nangyayari. Yung mga magandang nangyayari, pasalamatan natin ang Panginoon. Another isang na si Alex Ayala, nag-monitor man ta. Champion po siya. Okay? Sa Mobadala DC Open Camp. Okay, natalo niya ang marami yung mga natalo ni Alex Ayala na matatanyag na pangalan. So, good news din yun. Diba, mga ka-ONP? So, ano ba ang good news mo ngayon? Siguro, meron din. Ayan, share nyo po yung mga good news na nangyari sa inyo ngayong araw na to. Lola Fully, good morning po. And, kumusta kayo dyan sa Quezon? Quezon City. And sabi niya, magandang umaga po daw sa mga ka-ONP na nakikinig ngayong umaga. Kumusta po sa inyo? Salamat po sa pakikinig. Yung mga ka-ONP naman natin dyan na kumakayod na kanina pa, good morning po. Salamat ha. Huwag kalimutang gumawa ng mabuti ngayon. Ano ba yung pwede natin gawin? Kasi alam natin na itong ating paggawa ng mabuti, parang pinakamagandang word dyan. Gratitude natin to pasasalamat natin to sa Panginoon na nagbigay sa atin ng kabutihan. Kahit hindi magandang nangyayari, pwede pa rin po tayong magpasalamat at gumawa ng mabuti. Okay? Yan. So, sige po. Send nyo lang po yung mga greetings nyo, mga gusto nyong ipaabot sa ating programa. Number po natin, 0909-582-2112. Ayan po, 0909-582-2112. Pwede rin po sa ating Facebook Live. Paki-comment lang po ang inyong mga mensahe ngayon. Greet ko nga pala sa si Ate Fe Quijano.
Ay, correction, Cavite, no? Oo. Nalilito ako, Lola Puli. But anyway, thank you so much sa Carmona, Cavite. Yan. Good morning po sa mga taga Carmona, Cavite. Parang mas patanda pa ata yung aking memory, Lola Puli, kaysa sa inyo. Good morning sa iyo dyan. Ate Pe, magandang umaga. How are you today? Yung mga ka-ONP natin na bumabiyahe na this morning, ingat po, pasensya na po. Pagpasensya po tayo sa daan ngayong umaga. Matraffic kasi marami na po ang pumapasok sa kanilang opisina, sa kanilang school. At yung iba naman papauwi pa, no? Kasi midnight duty. Nag-out ng 7. So, yan, medyo pagod na yan. Okay? So, huwag painitan ng ulo niyan. Baka mainit ng ulo. Sabihin mo, kuya, pahinga ka na ha. Tulog ka. Okay? Yan, yung mga may duty pa. O di kaya mga nurses natin tsaka doktor, galing ako sa hospital kagabi kasi nagpa-check ako sa tiyan ko. Oo. Sabi ko sa nurse, kuya, pahinga ka ha. Pahinga ka para okay siya. Yun talaga, sir, dapat yan. Okay. Pastor, good morning. Padulong sa duty. Ayan, ingat, Kuya Arnold. Enjoy sa duty nimo, kabalo ko, nindot og enjoy jud kasi mong duty. So, may buntag sa imuha diha, no? Samtang nagapanilhig diha sa balay. May buntag. Ate Sue, good morning. Kumusta po? Magandang umaga at maraming salamat sa pakikinig sa programa natin. Okay, Tuesday ngayon mga ka-ONP, pero makakasama natin mamaya ang Pag-ibig Bahada Branch. Sila po ang ating partner later. So kung may mga tanong po kayo para sa Pag-ibig, paki-send na po at tatanungin natin yan mamaya, no, sa ating partner mamaya. I think ang partner natin si Sir Cyril David. Yan, ang marketing officer ng Pag-ibig Bahada Branch. Okay? So, send nyo po yung mga tanong nyo sa kanya kasi malaking tulong po, no? Kung may mga tanong kayo para po or makakatulong to sa atin na sagutin ng tama yung mga tanong po ninyo. Okay, punta na tayo sa ating mga pabaon. 7:47 na po ng umaga. Here's our pabaon ngayon. Galing po ito sa James or Santiago 1:17, mga ka-ONP. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago na anino man ng pagbabaling. Salamat sa pabaon, no? Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay ang bawat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, mga ka-ONP. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng anino ng pagbabago. Napakagandang promise yan ng ating Panginoon, no? You please send nyo po, okay, yung pabaon ninyo at ako po ay babasahin ko po yan. Yan po yung ating pabaon today. Ito na po ang ating Team Positive na magbibigay din po sa atin ng mga pabaon. Here's Ate Yvonne. Ate Yvonne, good morning. Magandang araw mga ka-DXFE. Huwag mawalan ng pag-asa. Ang plano ng Diyos ay laging mas maganda kaysa sa ating inaasahan. Ito po si Ate Yvonne, Team Positive. Thank you, Ate Yvonne, sa pabaon mo. Here's Kuya Julius. Kuya Jules, good morning. Magandang umaga po, ka-ONP. Sa gitna ng dilim, laging may liwanag ng pag-asa. Ito po si Kuya Julius para sa Team Positive.
Thank you, Kuya Julius, sa pabaon mo. Here's Kuya Elkin, partner ko ngayon sa studio. Kuya Elks, maayong buntag. Maayong adlaw mga ka-DXFE. Ang gugma sa Dios nga niya kanato mao ang mutulod kanato sa paghigugma sa uban. Kini si Kuya Elkin para sa Team Positive. Daghang salamat Kuya Elkin sa imuhang pabaon karon. Thank you po sa mga pabaon ng ating ka-Team Positive. Ikaw ba ka-ONP pabaon mo? Pwede din pong isend dyan. Handa na ba tayo sa ating Tuesday? Ready na ba? No, sa mga gagawin natin ngayon, I hope na ready na. O di kaya kahit hindi ready, gumagawa na. No? Nagtatrabaho na mga ka-ONP. Sige po, enjoy your Tuesday morning dito po sa ating programang Oras na Pilipinas. Ayan, shout out kay Kuya Elkin na may perfume nang nilagay para daw sa bisita. Ayan, bangon na sa studio. Thank you Kuya Elks. Mabati ang mabuti sa'yo. Okay, time check, 7:50 na po ng umaga. Ito po ang Oras na Pilipinas. Ito, pakinggan natin kanta ni Simon Peter Tan. Mabuti po ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ito po ang Oras na Pilipinas dito po sa 1197 DXFE, ang tanging Good News Radio. Ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa atin. Binahal niya, pinatawad sa mga sala, binigyan ng bagong buhay. Ang nais niya, tayo ay makasama, doon sa langit ay magsasaya. Walang hanggang magpupuri sa Diyos na napakabuti. Mga anghel ay kasabi, magbibigay luwalhati. Sabay-sabay sabihin, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa atin. Ang kanyang pagmamahal sa atin ay walang hanggan, sa bawat araw ay nakalaan. Siya'y hindi nagbabago, siya'y tapat sa kanyang pangako, salita niya ang kalakasan ko. Kaya't ako'y magpupuri sa Diyos na napakabuti. Lahat tayo ay aawit, magbibigay luwalhati. Sabay-sabay sabihin, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa atin. Mabuti. Malaki ang papel ng mga sibilyan sa pagsugpo ng terorismo. Isa na dito ay ang pagsasabuhay ng tinatawag na culture of security. Ano nga ba ang culture of security? May nakita? Dapat Magsalita. Sa culture of security, tandaan natin ang 4 na bagay: volunteer, report, remind at participate. Makipag-ugnayan sa Task Force Davao, idaya lang 0917-131-4333,
0999-227-1111 at 082-224-0911. Kumain ng pagkaing malinis at ligtas. Ugaliin ang wastong paghahanda ng pagkain. Pamalagiin ang kalinisan ng kusina. Magsabon at maghugas ng kamay. Kung di nakatitiyak na ligtas ang pagkain, itapon ito. Bumili lamang ng ligtas na pagkain ng sakit ay maiwasan. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon. Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin, maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan. Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan. Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din. Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan. Maging tapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa. Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos. Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa. Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin. Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon. Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin. Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan. Inilagda sa lungsod ng Maynila noong 19 ng Agosto sa taon ng ating Panginoon, 1939 sa Commonwealth ng Pilipinas, ang ika-4. Tulong, tulong, pangagat matapos.
Magtanong sa pag-ibig, hatid sa atin ng Oras na Pilipinas. Dito sa 1197 TXFE, ang tanging good news radio ng Far East Broadcasting Company. Atong oras alas 8:01 sa buntag and kauban na nato karon diri sa studio ang ang partner, ang marketing officer ng Pag-ibig Bahada Branch. Kauban nato si Sir Cyril David. Sir, maayong buntag. Hello sir, Sir Jess, maayong buntag, no? Maayong buntag po sa ato ang mga viewers and listeners. So salamat sa padayong suporta sir sa amo ang ahensya, sa ato ang partnership aron nga matubag nato ang mga inquiries, no, sa ato ang mga members. So once again sir, maayong buntag. Maayong buntag sir, no? And lipay mi kay kauban kanamo today. So mga update sa imo sir, kumusta atong safe loan nato sir? Busy ba gihapon? Busy gihapon. So far sir, ang ato ang safe loan padayon ang ato ang pagdawat sa applications, no. So sa ato ang mga members dira nga gusto pa mo applyan gid nato. Labaw na karon nga under Davao Bahada Branch or Davao branches, nahabol na gid nato ang ato ang processing sa safe loan. So far wala tay backlog. So if ever nga mo apply ta, ma-process gid pod namo dayon na siya within stipulated time. So amo lang i-announce, no, nga ang ato ang safe loan available na siya until September 8. So sa mga wala pa ka-applyan na nato kay maayo na lang ni siya nga makatabang-tabang sa ato ang financial needs at a very low interest rate lang. Okay. So sugdan nato diha sir, no, kay kabalo ko curious po ning atong mga ka-ONP regarding aning safe loan. Unsa may kalahian aning safe loan sir sa atong mga regular loans, no, kay naman tay multipurpose loan, naman tay calamity loan, of course natay housing loan. So unsa may kalahian aning safe loan nga imong ginaingon sir? Okay, si safe loan sir, from the abbreviation itself, Special Assistance for Financial Emergencies, ang nature niya sir is mura pud siya calamity loan. No? So ang iyang interest rate the same with calamity loan at 5.25%. Medyo mababa gid siya, no. If ever nga maka-avail ta, mubo lang gid pud kayo nga ato ang monthly amortization. Si safe loan sir, gihimo ni siya ng Pag-ibig para as financial assistance sa ato ang mga members. However, ang maximum loanable amount nato for safe loan is at 10,000 pesos only. So if ever nga naamang tay mga members sir na tingala kay ingon mo 10,000 nya ingani lang akong nadawat. Si safe loan po, ang computation niya is 90% gihapon sa ato ang total accumulated value. However, kung naa kay existing nga multipurpose loan or naa kay existing nga calamity loan, kung pila lang tong nabilin, no, sa imuhang savings, dito lang kuhaon ang 90%. So mao na ang uban, matingala sila nga 10,000 ang ilang gi-avail nga loan, yang na-approve is around 6,000, 7,000. Kay naa pa manggutay existing na loan. Kung wala tay existing loan, yes, madawat nimo na tibuok ang 10,000 pesos. Okay. So mao na siya sir ang kalahian sa ato ang safe loan and ang kaning mga existing nato nga loans na gina-offer. So kung mag-process ka ani sir, for example ato ang mga ka-ONP nga employed, no, kinahanglan pa ba sila mo agi sa ilang HR or sila na mismo mag-personal apply? Since ang nature ni safe loan sir is financial assistance sa atong members, ang nakanindot ani dili na siya moagi sa atong employers. Okay. So ang application ni safe loan is personal. So all you need to do is moadto lang ka sa ato ang official website at www.pagibigfund.gov.ph. Click virtual pag-ibig. Okay. And then click na to tong apply for and manage loans. Click na to tong short-term loan and then choose safe loan. Under safe loan sir, ang nakanindot sa iya kay ang kailangan nimo is mag-upload lang kag photo sa imuhang valid ID. Mag-selfie ka na gunit ang imong valid ID. Mao lang to ang requirements, no? And then the rest is input na lang ka dito sa ato ang website. Okay. So since personal ang iyahang application,
wala na kailangan i-certify sa employer, ang imong application direct na kay Pag-ibig. Mao nang paspas siya, paspas Right. ang iyahang approvals so far karon since Oo. nahabol na namo ang mga backlog, sir. And then paspas na po siya ma-release. Ayan, mo rin nakanindot pod mga ka-ONP, no, kay kabalota pag multi-purpose loan kato kinahanglan gid di mo og Kailangan gito employer certification. oo, Kailangan tapos gid mo ipahibalo sa imong Yes. employer na Oo. nag-loan ka. Even ang Whereas housing safe mo. loan, dili na siya kinahanglan. Ayan. So mas Since paspas gid siya, no? Ang imuhang proseso mga ka-ONP, and ang kanindot pod ani since online naman gud ta kasagaran natong services, sir, no? Yes, sir. Dito na gid sa ato ang virtual Pag-ibig app. Apo. Yung app Utilize pa parehara gid nato. ba gihapon? Ansa to, sir? Ang app ba niya parehara ba gihapon sa online? Actually, sir, si application dili applicable si Safe Loan dito. Okay. No? So si Safe Loan is public siya. Aha. So dito lang ta sa website na to. So kung if ever nga mo apply ta og loan dito sa app, multipurpose lang ang available dito. So dito ta sa website good, public application. Upload lang ta dito og pictures, no. So free na siya, dili na kinahanglan na kay virtual account. Dito lang gid ka sa website na to, input lang nimo imong mga details dito, and then that's it. Okay na to siya. Okay. Monitor na lang nato ang loan status. Okay, dali ra kaayo. Now, kung adto mo sa Pag-ibig Fund na website, makita nimo siya dito mga ka-ONP, no? So nay nakabutang dito nga tawag ani savings or di savings. I think kaning loan. Okay. Yes. Oo. So i-click lang nimo, and then ato nimo na natong mga giingon ni Sir Cyril dito nga pwede nimo buhaton. Okay. Unsay mga kasagaran na reason, sir, nga ma-disapprove ang ilang application? Unsay reason? Okay. Gwapo na yung pangutana, sir, no? So far good, based sa amo ang kaning mga over-the-counter transactions, mao ginay ginapangutana, sir, disapprove lagi akong safe loan. Common good na disapproval sa safe loan, sir, is kanang ginatawag natong minimum threshold. Si Pag-ibig man good nag-set siya og minimum threshold na 1,000 pesos. Karon kung ang imuhang safe loan net proceeds is below 1,000 pesos, dili na gid mo na siya i-approve. Okay. No, kay sayang kaayo. Mao lang na imuhang makuha niya niagi ka atong process. So 1,000 tungod kay naa siya multipurpose loan, or nagamit niya. Yes po. Okay. Usually naatay mga members nga mo apply og safe loan, nya wa pa kasugod og bayad sa ilang multipurpose loan. So ana siya. Kay si safe loan mo good, sir, musulod jud siya. So naana na sa amo sa pag-evaluate kung i-approve siya or dili. Okay. So mo ang minimum threshold 1,000 pesos. If below ang imong net proceeds tungod kay naa kay existing loan, naa kay existing multipurpose loan or calamity loan, dili na mo na siya approve. So mana common reasons for disapproval. Second is mali ang gina-upload na requirement. Okay. Namang gutay uban members nga mo-upload siya og driver's license, let's say for example, unya sa iyang selfie lahi na pud nga ID iyang gigunitan, ingana siya. So amo ang masuggest is kung unsa to imong gi-upload nga valid ID, mao pud to imong gunitan sa imong selfie photo, no, kay para ma-validate gid nato nga existing na imong ID, imuha ng ID ug ang details sa ID. Okay. Siya. So kana lang duha, sir, ang pinaka-common gyud na reasons for disapproval since wala man tay form na gina-fill upan. Check purely naman dito, online no? lang man siya, sir. So kanang duha lang gyud na reason na ang pinaka-common, no? Okay. Na reasons. Okay. Ayan. So, una siguro, mga ka-ONP, suggestion, no, kung mag-apply ta og kaning safe loan, i-check sa nato, no, na naka-half na bata sa ato ang multipurpose loan, okay, or half ba, sir, usually, or dapat, or pila ba dapat ang ilahang nabayran na sa ilahang multipurpose loan? Actually, sir, kung multipurpose loan ang ato ang hisgutan, kailangan nakabayad ka at least 4 months. 4 months. Pinaka-safe gid na siya. Pero kung mag-safe loan ta nga natay existing multipurpose loan,
ipikumpila lang ang imong nabayad. Okay. So let's say for example, ingani siya nakabayad kag 1 or 2 months na sa imong existing multipurpose loan, musulod man gid ng imuhang safe loan. Kaya lang, we advise or inform lang gid namo mo na ang imuhang safe loan po dana dili pud nga nakadako. Yes. No, kasi medyo kumbaga hinog pa tong imuhang multipurpose loan, bag-o pa siya kaayo. So, ang imuhang net proceeds is kumpila lang pud tong nabilin sa imuhang savings na wala nakalock sa imuhang multipurpose loan. Yeah. So mag-expect kita nga pero kung around mga 1 year, 2 years nakanabayad, 1 year, 1.5 year to 2 years nakanabayad sa imuhang existing multipurpose loan, dako gid imuhang yan. Wala pa'y possibility na ma-avail mo tong maximum 10,000. Yeah, yung 10,000. Okay. Same gihapon ni with calamity loan, no? Same lang, sir. Opo. Tapos ang kaning ato ang ruling, sir, dili gid na siya mawala na dili ta maka-avail og multiple loans kung dili updated ang atong existing, no. So kana siya kung ingana ang reason nga sa atong existing multipurpose loan or calamity loan natay butal 2 ka bulan, 3 ka bulan or even 1 month kana dili kita ka-apply og another loan. So kato siya, sir. Okay. Ayan. May tanong ba ang mga ka-ONP natin regarding aning safe loan nindot ning programa sa pag-ibig, no, especially kung naa kay dili man kinahanglan dako, no, na kwarta. Pero need lang nimo karon dako na ni siya nga tabang gyud sa ato mga ka-ONP. Paspas jud kay proseso, no, sa pag-apply niini. Okay? Ayan. Kung naamo sa Facebook Live, gibutang nako dito tong ilahang website kay naamang gud dito ang application, no, sa ilahang kaning safe loan. Okay. So, sige, diretso ta mga ka-ONP. Another question sa ato ang kay Sir Cyril karon. Sir, kung mag-apply ko or bag-o pa lang ko, no, na sa pag-ibig, diretso ba ko pwede maka-apply dayon og loan? Okay. Siguro first hulog pa lang niya mo apply din siya, pwede ba na? Okay. Ang atong ruling sa ato ang multipurpose loan or any loans na pwede natong ma-avail, sir, is dapat na kay at least 12 monthly contributions. Yan, okay. So before ruling na to 24 ganito siya, no, 2 years membership contribution. Karon gibabaan siya ni pag-ibig to 12. Okay. So at least makahulog ka 1 year sa imong contribution. Dili na siya necessarily continuous, basta total siya og 1 year na contribution 4,800. That's the time nga pwede ta mo apply og any loans na available except housing. Si housing, sir, nag-stick sila sa 24 months, no, based sa ilang rulings. 24 months gihapon ang requirement ni housing. Ang kay housing po, sir, naagihapon siya exceptions kung socialized housing ang imuhang applyan katong murang pabahay. Yung mudawat 4PH sila ba yun? 12. Yes po. Okay. Sa 4PH program under housing, mudawat sila og 12 months, sir. 12 months lang ilahang gina-require. However, sa ato ang regular housing loan, 24 months. But sa ato ang multipurpose loan, calamity loan, safe loan, 12 months lang ato ang requirement. Ayan. So, pag naka 12 months ta, that's the time nga pwede ta mo apply. Okay. Ang nakanindot po ani kay sir, no, kay ang atong housing loan pwede nimo ilamsam. Yes, sir. Di ba? Sa multipurpose loan hulaton gid nato nga mag 1 year gid siya. 12 monthly contributions gid siya, sir. However, kay housing loan ang nakagwapo ani, pwede nimo ilamsam ang kulang. So ang 24 monthly contribution, sir, ang computation ana is 400 times 24, that's 9,600. So let's say naapa kay mga 7 ka bulan nga kulang, no, para mag 24 months ka, para mag 9,600, pwede to nimo bayaran lump sum one time. Once posted ang payment, pwede dahin ka mo apply for housing loan. So mao to nakagwapo kay housing kay dili na nato kinahanglan hulaton nga mag 2 years ta. Yes. Kung gusto jud ka magkabalay gidayon karon,
tabangan mo ni Pag-ibig, bayaran lang ninyo lump sum. Right, oo. Kay logically tama man pod no, kay kung example mag-apply kag multi-purpose loan nya 1 month pa lang ka. Murag syempre imuha to siyang ilang sa magbayad, pero mabalik mag-loan gihapon ka. So ala sir. Tapos diba? si Pag-ibig pod sir is ang atong loanable amount naka-base mo gud pod siya sa imuhang total accumulated value. Yes, oo. Unlike other government agencies na imuhang salary ang ilahang basis, kay Pag-ibig ang imuhang na-save kay Pag-ibig mo to among ipahuram sa imo para mo earn siya. So di pwedeng isa ka hulog lang imuhang kay mo ra gid imong basihan, no? Di ba? Kung 400 pesos lang, pero di ba taghapon nun, sir? 400 sir. Di gini mo na malo na imong 400. Di ba? Yes, sir. So ayun na nga ano ang kaibahan ng multipurpose loan sa housing loan. Okay? Anyway, sige po, mga tanong, mga ka-ONP, no? Kay para ito ang iisgutan. Pero nagyan po tayo other savings, di ba? Naatay Pag-ibig one, of course, sir, which is ang regular nato na mo nang gining natong 400, di ba? Yes, sir. Pero napunta isang savings, no? And voluntary ni siya, sir. Unsa man nga savings, sir? Si Pag-ibig sir, based dito sa imong gingon na siya duha ka savings program na atay ginatawag nga regular, which is mandated by the government under RA 9679, and then naapud tayo voluntary savings program, which is pinakasikat namo nga program. So daghan kaayog naga-avail ani, ang tawag namo ani is MP2 or Modified Pag-ibig 2 Savings. So kani siya padayon ang amo ang kaning information drive ani, no, kasi we are gearing, or Pag-ibig is gearing towards kanang financial literacy. So si MP2 is a voluntary savings program. Ang term niya per account is at 5 years, no. So short term lang ni siya nga savings program, however ang earnings niya is so far, based sa feedback sa among mga clients, taas daw gid pod. So last year, ang aton dividend rate is at 7.12%. So medyo taas gid siya compared to other financial institutions. Dili lang ko sure. Pero based sa among clients, sir, clients feedback, taas daw gid pod siya. No? So kato siya, at the span of 5 years, every year na siya na itubo. And then ang tubo na to, or ang dividends na ana siya ay option to withdraw annually or compounding. So sa mga interested, ang minimum savings or minimum deposit niya is at 500 pesos. As to frequency sa deposit, sir, wala siya limit. Okay. So hantod kapila ka gusto mo deposit, adlaw-adlaw ka gusto mag-deposit, weekly, monthly, annual, pwede. Any amount pwede pod, basta di lang mo babag 500 pesos. So kana siya, sir, ang savings nimo lock in na siya for 5 years. So in the span of 5 years dili gid nato siya pwede ma-withdraw, no? So kana siya, pasagdan lang nimo imong kwarta dira, hulog-hulog lang ka, as long as naki-available kwarta, mutubo lang pud na siya kada tuig. And then after 5 years sabay nimo siya ma-withdraw tanan. Right. Unsa may kalahian ani, sir, kay nakabalo ko na ang mga bangko naman po sila ginatawag nga time deposit. Unsa may advantage ani, no, sa MP2 nato compared sa uban nga mga programs sa kanang time deposit? Okay. Based lang sa ako ang kanang pagkabalo, sir, ha. Okay. Wala pod ko kabalo sa kaning unsay po'y pabalakad ni banks, but as far as I know, si banks is or kaning other financial institutions, kanang mga time deposit, treasury bonds, fixed ang ilahang dividend rate. So fixed ang ilahang tubo in the span of kana nga tuig kung pila man ka years ang imong i-avail. Kay Pag-ibig, sir, si MP2, number one difference nila is nagavary ang ato ang dividend rate sa ato ang annual net income. Yon. So far si Pag-ibig earning man gyud ta. Yeah. Pila ganita karon ang dividend karon? Last year 2025 7.12%. Oo. Dako na. So karon kung i-search ninyo, sir, sa Google, no, anang interest dividend rate na to for the past 10 years,
makita ninyo na increasing gid ang iyang trend, no? So kato siya si number 1 sa 5 years nimo na term, ang dividend rate ana per year nagalahi-lahi. So kung earning gid si Pag-ibig pirmi kada tuig, ang imuhang kwarta nagadako kay nagadako pud ang ato ang dividend rate. Yeah. No? Second is Pag-ibig MP2 is tax free. So wala mi ginabawas sa other institution may bayad, no? Yes po, as far as I know sir, to other financial institutions na sila withholding tax na ginabayaran, which is ginadeduct po dito sa inyong savings. Kay MP2 so far tax free ta. Yeah. So nindot siya kay kung pila ang imong gi-deposit, mo po na imong makuha with dividends pa. Oo. So kato siya sir, katong duha so far ang pagkabulo nako, no, na difference to other financial institutions. Yan. As to withdrawal, wala lang pud ko kabalo kung unsay pamalakad pud sa uban, but kay MP2 pwede na to i-pre-terminate ang ato ang MP2 accounts. Dili pa abot og 5 years. 5 years kung kailangan gid nato ang kwarta, no? Naamang gid tay kaning ginatawag na mga emergency, no? So dili gid na mo pugngan kung gusto gid ninyo kwaon ang inyong kwarta. However, naana siya yung mga penalties lang. So for example, ni earn og ingani mong kwarta, if ever i-pre-terminate na to na siya, makuha nimo 50% lang sa imong earnings. Okay. But the savings 100% na mo na ibalik sa imong. Okay. So kana siya na atay kaning terms and conditions ana, no? Available na siya sa ato ang MP2 form o MP2 application online. Okay. Right. So ang nakanindot pud ani mga ka-OMP, just like other institution, pwede na gid siya himuon online. Ang pinaka-easy nga pamaagi, no? Di ba kay example sa bank account nimo na man sa app na po sila savings dito nga himuon. Same with Pag-ibig, no? Ganon din. Sir. Oo. Si MP2 sa mga interested nato na listeners or members dira, pwede kaayo ta mo apply at www.pagibigfund.gov.ph. Click na to tong virtual Pag-ibig, click be a member, then apply for MP2. Ingana lang kasimple sir, input lang nato itong details dito, then as usual for verification purposes, upload tag valid ID o selfie na gunit ang atong valid ID. And then i-text lang na sa inyo ang inyong MP2 account number. Ready for deposit na siya anytime. Okay. Karon kung gusto nimo siya i-monitor, maghimo kag virtual Pag-ibig account. Makita nimo na dito ang imuhang savings, kung posted na ba siya, and makita po nimo dito ang imuhang earnings. Ayan. Okay. So unsay advantage sir, no? Siguro mag-change gear ta kadali. Unsay advantage kung naatay ginatawag na tong Loyalty Card Plus? Okay. Si Loyalty Card Plus mong good sir, number 1 good, discounts and rewards card na siya. Okay. Si Loyalty Card with the kanang pagpaningkamot sa ato ang management team, daghan na kaayo tag partners nationwide, no? So pinaka sikat gid nato dira is number 1 is si McDonald's, no? Minimum purchase of 250 pesos, maximum of 500 na akay 5% discount. Igo lang nimo ipakita si loyalty card. Second is mao ni siya ang pinaka-convenient na pamaagi, no, para maka-create tag virtual Pag-ibig accounts. So sa katong mga wala pa online account kanang ginatawag usahay mo good sir, ang malibog mo gud ang tao kanang virtual Pag-ibig, mas dali nila masabtan ko ingno nimo portal. Okay. Nang portal na to sa Pag-ibig ana siya. Si loyalty card ang pinakadali nga pamaagi maka-create ana, no? So pero mag-selfie gihapon ka if ever dili mag-apply na. Kung naatay loyalty card, kailangan na to buhaton is i-download na to tong virtual Pag-ibig na app. Okay. And then click na to tong create account via Loyalty Card Plus. Ang kailangan nimo dira sir, ibutang lang nimo imuhang Pag-ibig number, ang partner bank nimo kung Union Bank ba or Asia United Bank,
and ang last 4 digits sa imuhang card number. Mao lang to siya. Automatic na kay virtual pag-ibig account ta yon. Unlike atong isa ka pa maagi nga mag-selfie pa ka, upload pa ka og picture anya, i-validate pa na siya sa branches, mudagan pa siya 3 days. Mas dugay to siya, napay chances na ma-disapprove. Oo, kasi lahi discrepancy sa imong records. Whereas kung katong loyalty card imong gamiton, diretso na siya. And then lastly, since na-mention po na ako, naatay partner banks, no? So Asia United Bank and Union Bank, ang naga-serve po ni siya as personal savings account. Debit card po siya. So pwede kayo na to siya gamiton for groceries, pero sudlan po na to, no? Kaya lisod po diyan na to siya sa grocery niya, wala siya unod. Siyempre, sir. No? So pwede na to siya imong personal savings account. Mag-download po ta sa apps atong mga partner banks na to, Asia United Bank or Union Bank. Pwede na ta mag-fund transfer, bayad og bills. So kato siya, sir. Mao to ang pa-card lang na siya, pero daghan kaayo na siya features actually na gusto lang namo i-inform, no, sa ato ang mga members. Kaya namong gay uban moingon na ID lang sa pag-ibig ana, pero daghan kaayo na siya. Of course ID, pero na pa sila no. Mo na nga plus na, sir. Yes po, mo nang gitawag siyang plus kasi katong before magad katong loyalty card lang, kuan lang to siya, discounts and rewards card lang to siya purely. So karon gi plus na mo kay daghan na siya features available. In fact, ang even ang payout sa ato ang MP2, pwede po na to masulod diha, di ba? Yes po, payout sa atong MP2, sa ato ang multipurpose loan, or sa kanang maturity sa ato ang membership, pwede kay nato dira i-deposit. So inaana gid ka advantage no kung natay ginatawag nga loyalty card plus. Okay? Hi Ate Tess, maayong buntag. Thank you for watching. Si Ate Wilda, Kuya Tristan, kumusta kayo dyan sa South Cotabato? Mga ka-ONP nato. Yan, good morning din kay Kuya Ronald. Kumusta dyan sa Nueva Ecija, Kuya? Maraming salamat po at kayo nakikinig sa programa natin or nanonood sa programa natin. I'm fine, pero grieving for the loss of dear Pastor Andaya. I've heard Ate Fe, no? We'll be praying for his family, and God bless po sa inyo dyan. Ingat po sa biyahe nyo sa Agusan, at Ate Fe, no? And to their family. Hi kay Ate Jessa. Ate Jessa, good morning po sa Jensan. Thank you for watching. Si Nanay Diling, nakikinig yan, no? Ayos naman to yung radyo. Nanay, good morning. Tsaka si Ate Doris, ayan, magandang umaga. Okay, sir, kung naapa sila yung mga dugang pangutana, no, asa ba sila mo contact? Okay, if ever nga natay mga dugang pangutana or mga additional inquiries and concerns, pwede kayo ta mo adto sa amo ang office. Pwede lang gyapon ta mangutana dito. Open ang ato ang offices at 8 to 5 p.m. Monday to Friday. For Buhang NCCC Mall Buhangin branch, open gihapon sila 8 to 5 at Tuesday to Saturdays. So if ever nga natay mga dugang pangutana, amo ang gina-utilize gid karon, sir, ang amo ang email, no? So pwede ta mo email sa davao_med@pagibigfund.gov.ph or davao-bahada.pakdi@pagibigfund.gov.ph. So Sir Jess, once again, daghang kaayong salamat, no, sa ato ang kaning productive morning na po. Daghantag mga pangutana nga natubag o unta hinaot nga klaro ang ako ang pag-explain, no, sa ato ang mga programs and services. Okay, salamat sir. O klarong-klaro naman ang mga programa nga imuhang gi-mention. Mga ka-ONP, dugang impormasyon, no, adto lang mo silang website, and even sa inyong official na Facebook page, sir, di ba? Yes, Pag-ibig ano ba yun? Fund. Pag-ibig Fund. Make sure lang nakatong na ay official seal sa pag-ibig na sa government. Salamat kayo, Sir Cyril. God bless you, sir. Maing buntag. Atong oras, mga ka-ONP, alas 8:30 sa buntag. Magbabalik po ang Oras ng Pilipinas. Kasama niyo si Kuya Ton Mantalaba. Magdilim ang ulap at sa isang iglap ay mawalang lahat inaasahan sa mundo.
ang imperfecto at walang sigurado. Nakakalito kahit na anong mangyari, ay magpupuri kahit na mukha ng imposible. Kaya susaasang lagi siyang dahilan ng buhay, nagbigay ng kulay, pangako'y mananatili sa dulo ng bahaghari. Sabi ng Diyos, ito ang pananda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Walang bawian ang kanyang pangako, siyang maghari sa bahaghari, magpupuri kay Jesus palagi. Pagkatapos ng ulan ay lilitaw ang bahaghari, magpupuri kay Jesus palagi. Kanyang kadakilaan ay maghahari sa bahaghari. Sa gitna ng kaguluhan, puso'y payapa lang, tuloy sa panalangin. Nakikinig siya sa atin at pag nag-aalala, sa langit tumingala, sigurado kang may babalikan. Kahit pa magdilim ang ulap at sa isang iglap ay mawalang lahat, inaasahan sa mundong magulo. Sa rin imperfecto, walang sigurado. Nakakalito kahit na anong mangyari, ay magpupuri kahit na mukha ng imposible. Kaya susaasang lagi siyang dahilan ng buhay, nagbigay ng kulay, pangako'y mananatili sa dulo ng bahaghari. Sabi ng Diyos, ito ang pananda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Walang bawian ang kanyang pangako, siyang maghari sa bahaghari, magpupuri kay Jesus palagi. Pagkatapos ng ulan ay lilitaw ang bahaghari, magpupuri kay Jesus palagi. Kanyang kadakilaan ay maghahari sa bahaghari. Bawat lahi, bawat kulay, bawat ibig, magpupuri. Bawat lahi, bawat kulay, bawat ibig, ay magpupuri kahit na mukha ng imposible. Kaya susaasang lagi siyang dahilan ng buhay, nagbigay ng kulay, pangako'y mananatili sa dulo ng bahaghari. Sabi ng Diyos, ito ang pananda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Walang bawian ang kanyang pangako, siyang maghari sa bahaghari, magpupuri kay Jesus palagi. Pagkatapos ng ulan ay lilitaw ang bahaghari. Alas 8:34 sa buntag kini ang oras na Pilipinas diri sa 1197 DXFE. Nindot nga pahimangno kanato nga naa gihapon ang bahaghari. Sa tanan man unos ato ang giagian mga ka-ONP. Naagihapoy yun pagani sa awit. Pagkatapos ng ulan, may bahaghari. Hi Ate Luz, maayong buntag. Tuesday na po tayo, ate. Kahapon po ang Monday. Good morning sa iyo. Okay. Nagsundo ba karon sa imuhang apo? Salamat kay okay pag ikaw nakatanaw sa itong programa. Ayan. Kahapon, mga ka-ONP, ito ano lang, no? Parang
side because ano na po tayo Kadayawan month, mga ka-ONP. Ang DXFE nakasali, no, si Ate Maggie tsaka si Ate Celine sa imbitasyon ng Davao City Youth Development Office together with, of course, 27th Infantry Action Battalion, 10th ID Philippine Army, para i-witness itong meaningful opening ng Linggo ng Kabataan 2026, aside sa, of course, celebration sa Kadayawan, no? Very inspiring ang nangyari, and daghan pod, no, ang naka-attend na mga kabatan-unan ito, mga ka-ONP, no? Alam ko ito part sa ato ang ginaampuan ba nga kini nga mga kabatan-unan, mailhan nila, no, si Kristo mo magina ato ang prayer pod, no, and makita pod nila sa atong mga kinabuhi. So one way of showing that, or kanang fulfilling itong goal natin, to meet them where they are, no, to extend yung ating hand sa kanila, kung ano man yung mga siguro journey nila ngayon, no. Di man kita pwede god nga maka sulod sa ilang world kung dili ta mag-walk with them, mga ka-ONP. So we are grateful, no, na nabigyan ng opportunity ang DXFE na makasali sa mga ganito. Ayan ang ating prayer, no, mga ka-ONP. Siguro sa mga churches pod, isa pod na sa mga gina-desire, okay, na patuloy po na maging engaging tayo sa mga kabataan. Di pa rin natin baliwala yung main message natin, which is the good news. Magina siya, no, mga ka-ONP. But we engage sa kanilang sa kanilang world, sa kanilang level. Okay? Doon natin maging intentional tayo doon, no? So kung diyan ka nilagay ng Panginoon, ka-ONP, nako, nourish that, no? At enjoy. At saka maging rin, no? Maging intentional in teaching. Alam ko may mga may mga youth pastor tayo, or mga talagang into young people na naagid tong passion gid, no, sa pagtudlo, pag-disciple. In fact, hindi lang po dapat sa mga youth pastor sa atin to, ng mga parents, no. We engage sa ating mga anak kung saan sila, mga ka-ONP, no. Yun po yung ating prayer. Okay, 8:38 ng umaga. Ito po ang oras na Pilipinas in relation sa Kadayawan, mga ka-ONP. Ang Philippine or Davao City Police Office, sabi nila, mga ka-ONP, around 19,000 integrated security and safety personnel ang ilang i-deploy para ma-ensure, no, ang peaceful and orderly nga celebration sa 2026 Kadayawan Festival diri sa Dakbayan sa Davao. Davao City, i-intensify nila ang security preparation para sa umaabot ng mga dagko, no, ng mga annual cultural event. So kini nga deployment formally gi-launch during kagahapon sa send-off ceremony diha sa Davao City Police Office or DCPO parade grounds ni acting City Police Director Police Colonel Peter Boason Madria and si Public Safety and Security Office Chief Angel Sumagaysay. Ayan po. So pag-pray din natin sila, no, kasi isang buwan din na siguro hindi masyadong kompleto ang tulog para mabantayan po ang ating city. Now, hindi lamang po ito sa mga kapulisan, sa lahat po na miyembro, no, ng
Public Safety and Security Office. Siyempre, kasali dyan ang Task Force Davao, partner natin dito, and others, mga ka-ONP. So, tayo po na mga Davaoenyo, yun din po ang call sa atin na patuloy po nating ganing ikinabuhi, no, ang kining ginaingon natong culture of security. So yan po mga ka-ONP, ha. Pero wag kalimutan, tayo po ay mga Davaoenyo at mga disiplinado. At ang malalim din na rason diyan, tayo po ay mga Kristiyano. May takot tayo sa Panginoon. Yun ang pinaka-importante doon, no? Kaya i-observe natin at maging ano tayo, maging respectful tayo sa mga laws ng ating city, mga ka-ONP. At sa mga karating cities din, no? Gawin din natin to kasi ito yung ang prayer natin na maging mabuting ehemplo tayo sa iba. Diba? Okay? Ate Marisa, maing buntag. Salamat for watching. Kumusta po, no? Malapit ng board exam ng anak nyo. Okay? Pag-pray natin patuloy. Yung mga magti-take ng board exam this September, no? Okay? Yan. Enjoy po sa inyo, mga ka-ONP. Okay, 8:42 ng umaga. Ito pa rin po ang oras na Pilipinas ng 1197 na DXFE, tanging Good News Radio ng Far East Broadcasting Company. Magbabalik po kami, mga ka-ONP, after this song, and then mamaya din po mananalangin na tayo. Oras na Pilipinas. Malimut, nga kasakit at kalisod, man sa dako nga unos, way pulong nga makahulag, way sa mga pag-anto. Apan na tunapay sa kabutang nga nagpilin, ang wala na palit sa hangin, ang gugma ka nato sa atong Diyos, sa atong Diyos, kay siya man ang ligon nga pundasyon, sa tukuron ta karon, kaniya ang ato ang paglaon. Makaya ra lagi, makaya na tuloy, dili ta magtugay kahit langan. Kaya ra lagi, makaya na tuloy, dili kita pasakan sa atong Diyos. Amen. Salamat kini kangit-ngit nga gabi sa atong kinabuhi. Sidlak na ang kalipay sama sa adlaw. Sa Dios kita may kaligon, sa tukuron ta karon, kaniya ang ato ang paglaon. Makaya ra lagi, makaya na tuni, dili ta magtugay kahimtangan. Makaya ra lagi, makaya na tuni, dili kita pasagdan sa atong Diyos. Amen. Kay siya man ang ligon nga pundasyon, sa tukuron ta karon, kaniya ang ato ang paglaon. Kaya lagi ni, makaya
sa ating Diyos. Amen. Atong oras alas 8:46 sa buntag kini ang oras ng Pilipinas. Daghang salamat Ate Marisa sa pag-update pod kanamo, no, and pag-share pod sa mga prayer concern ninyo, no, mga ka-ONP. Ikaw ba may prayer request din? Sige po, send nyo lang po mga ka-ONP at baka maabutan natin sa ating prayer time. Pero yun po yung ating mga prayer concern ngayong umaga, no. Totoo, marami pong mga hindi magandang balita, pero nindot po, no, kay naapoy mga maayong balita nga madungog nato. And ultimately, alam din natin na yung ating mabuting balita, no, ang ating Panginoon, no, na dumating sa mundo para iligtas tayo, no, namatay sa ating dahil sa ating mga kasalanan para tayo po ay mapatawad, mga ka-ONP. So with that good news nga naa sa tong kasing-kasing, mo reflect yun na sa mga atong buhaton karon, mga ka-ONP. Kung naka sa opisina karon, pwede rin natin yang gawin, no, ipakita na yes, natanggap natin yung magandang balita. Or maybe ikaw po, estudyante ka, kuya, ate, nasa school ka ngayon, gawin nating ano yan, no, parang inspirasyon na maging mabuting estudyante. Siguro sa yung mga taxi drivers natin ngayon, no, maging ano yan, encouragement na maging mabuti sa pagdadrive, mabuti sa pag-entertain ng mga pasahero, di ba? Siguro yung mga pastor natin, siguro parang isa yan sa mga nakakalimutan natin, no? Parang we're doing the ministry na hindi na natin naririnig ang magandang balita, or naririnig pa rin natin pero hindi na natin pinapaniwalaan. Pwede ba yun? Pwede yun, no? Pero sana hindi, mga ka-ONP. Or hindi na natin ginagawa. Okay? Alam mo, ka-ONP, isa rin sa mga dapat nating tandaan na ang good news ay hindi lamang po ito nung time na tinanggap natin ang Panginoon. Everyday yan sa buhay natin. There will always be good news sa lahat ng bad news ang ating Panginoong Hesukristo. So, yun po yung pabaon ko sa atin ngayon, mga ka-ONP. Sana po narinig nyo. Totoo po, may mga nangyayari pa, may mga frustrating na news na mapapakinggan natin at narinig natin. Okay? Pero huwag kalimutan, yung good news, no? Yan yung pag-asa natin araw-araw. May bagyo pa ring darating. In fact, ngayong buwan may 4 daw Oo. So, ganun pa rin, no? Hope pa rin tayo sa Panginoon, di ba? May mga nangyayaring testing sa ating mga kabataan, no? Sa school, di ba? Manalangin tayo sa Panginoon at patuloy natin siyang tawagin, manalig sa Kanya at ituro sa ating mga kabataan ang mabuting balita, mga ka-ONP. Mahirap po, totoo, pero kailangan nating paniwalaan ito ng buong puso, mga ka-ONP, no? Naalala ko, hindi lang pala si Alex Yala. Remember si EJ Obuena, nanalo din So, good news pa rin yan sa ating mga Pilipino. No? Marami pang mga nanalo. Marami pang mga good news na hindi natin nakikita. Siguro naka-flood na yung ating Facebook algorithm ng mga negative news, no? O di kaya yung impeachment na lang. Meron pa pong mabuting balita na napapakinggan natin. Remember ko yung SB19 na punta sa sa ano ba yun? Isang malaking event, no? Last Sunday yata. Hindi ko na maalala. Okay. I don't agree sa lahat ng mga kanta, but yan ano pa rin, no? Victory pa rin sa atin ng mga Pilipino, mga ka-ONP. Siguro yun na lang, no? Yun yung parang encouragement sa atin na ultimately yung ating good news yung ating Panginoon. So
ayan po ha, patuloy natin yung i-live out ngayon, no? Marami na po yung dapat may impact yan sa ating lahat. Okay? Anyway, mga ka-UNP, oras natin 8:51 ng umaga. Ikaw ba ngayon patuloy, no, na naniniwala sa ating Panginoon at naniniwala sa good news na kanyang sinabi, kanyang ginawa sa atin? Okay? Sana po yes at amen yung sagot ninyo. Pero ngayon siguro you can be honest. Kuya Ton, nahihirapan na ako ngayon at feeling ko parang walang good news ngayon. Balik ka sa Panginoon. Okay? Remember ang good news, diba, na ginawa niya sa'yo. Okay? Minsan kailangan natin yan okay? Hindi naman ibig sabihin na maging passive tayo sa mga bad news. Nandun pa rin tayo, no? Binabase pa rin natin yung bad news. But again, balik tayo sa Panginoon. We are still calling for accountability, but balik tayo sa Panginoon. Okay? Yan. So, prayers natin, mga ka-UNP, sa lahat po ng mga narinig natin ngayong umagang ito. Okay, pag-pray din natin, yung ano ba yung yung pumasok sa atin, I think yung Luis, no? Kasi yung tropical depression na Luis, ano yan papasok daw sa Northern Luzon. Okay? Ngayong gabi. Oo. Tuesday evening. Papunta sa Kasiguran, Aurora, Pag-asa, SED. Oo. Kahapon. So, pag-pray natin, mga ka-UNP, yung mga kababayan natin dyan sa Aurora, Siguran, no? Ate Anita, good morning. Salamat po for watching sa programa natin. Okay, manalangin na tayo, mga ka-UNP. Let's pray. Panginoon, maraming salamat, maraming pagpapala po sa inyo sa lahat ng aming mga napakinggan na balita at mga encouragement ngayong umaga. Totoo po, Panginoon, na may mabuting balita pa rin sa lahat ng mga hindi magandang balita. Panalangin po namin, Panginoon, na sana po maging hopeful kami patuloy sa iyo at maging hopeful din po kami sa mga sitwasyon, Lord, na kami po ay lugmok na sa problema. Lord, hindi po ito ibig sabihin na nagiging passive kami sa mga problema namin. In fact, Lord, ito po ay isang way na maging confident po kami na harapin ang lahat ng problema dahil po sa iyo, dahil po sa pag-asa niyo. Patuloy niyo pong gamitin ang stasyon na ito, DXFE, na maging instrumento po ninyo to broadcast the good news of salvation sa lahat ng mga nakikinig ngayon, nanonood ngayon. Panginoon, marami pong mga concern, marami pong mga na-encounter namin na nababalitaan namin ng mga challenges sa mga estudyante, sa mga eskwelahan dahil po sa influence ng online gaming at sa family relationship. Lord, alam po namin na ang pag-asa namin at ang totoong transformation, sabi nga namin kahapon, ay nasa iyo. Lord, gamitin niyo po itong opportunity na ito na ma-remind kami sa iyong pagmamahal, sa iyong pagpapatawad, sa iyong grace, Panginoon. Salamat po ulit. We pray even sa aming mga nanays, tatays, sa mga parents, Panginoon, struggling din in
teaching their children. Lord, hindi po namin to kaya. Kailangan po namin ng iyong grace at ang iyong mercy, yung love. Kung kami lang po, Panginoon, pipiliin po namin ang trabaho Pero, Lord, thank you sa iyong mga salita reminding us what is right, what is true, what is important than anything in this world, and that is you. So, Father, be with your people. Pray for the church, Lord God, na patuloy pong maging ilaw, reflection nyo sa komunidad. Pray sa aming mga ministry na bigay nyo sa amin as a church, Panginoon, saan man sa buong mundo. We pray for the government na makilala kayo as their Lord at ma-fulfill din nila, Panginoon, ang kanilang pinunumpaan na tungkulin na may integridad at may totoong malasakit sa tao, Panginoon. We pray for our mga ka-ONP, Panginoon, ngayon na nagluluksa dahil po sa pagpanaw ng isang servant po ninyo, Panginoon. We know, Lord, that it's very parang sad to hear mga ganitong balita, Panginoon. Pero we pray for sa pamilya po ni Pastor Andaya, and we pray, Lord Jesus, for your healing hand po sa kanyang pamilya, Panginoon. Maybe ngayon po grieving and hurting. Oh God, pray for your comfort. Pray for your presence. Pray for your guidance sa kanilang family. And naway maging ang mabuting balita ay maging comfort nilang yun, Panginoon. At ang presensya ng bawat mananampalataya ay maging encouragement sa kanila. Bless your name, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Alas 8:58 ng umaga. Ito po ang oras ng Pilipinas. Maraming salamat po for joining us. Thank you rin sa partner ko dito sa studio, si Kuya Elkin Damon. Ito po si Kuya Ton Mantalaba. Sabay-sabay po tayong magsabi ng mabuting Kristiyano ay mabuting Pilipino. Laging tandaan po, mga ka-ONP, na ang mabuting Kristiyano ay mabuting Pilipino. To God be the glory. Magandang Tuesday sa ating lahat. Sa tamang tawiran, sumasakay ako sa tamang sakayan. Pumipila at di nakikipag-unahan, at di ako masiga-siga sa lansangan. Bababa at nagsasakay ako sa tamang sakayan, di nakahambalang parang walang pakialam. Pinagbibigyan kong mga tumatawid sa kalsada. Humihinto ako pag ang ilaw ay pula, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Tong nagbibigay ng lagay, tiket lamang ang tinatanggap kong binibigay. Ako ay nakatayo doon mismo sa kanto at di nagtatago sa ilalim ng puno. Di ako nagkakalat ng basura sa lansangan, di bumubuga ng usok ang aking sasakyan. Inaayos kong mga kalat sa basurahan, inalagaan kong aking kapaligiran, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko
mga magulang. Kaya't pag-aaral ay aking pinagbubutihan. Di ako gumagamit ng bawal na gamot, o kaya'y tumatambay at sa eskwela'y di pumapasok. Pinagtatanggol ko ang aking karangalan, pagkat ito lamang ang tangi kong kayamanan. Di ko binebenta ang ating kinabukasan, ang boto ko'y aking pinahahalagahan. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang tapat at totoong lingkod ng bayan. Pabor o lagay ay di ko pinapayagan. Tapat ang serbisyo ko sa mamamayan. Di ko pinupulsa ang pera ng bayan. Pinagtatanggol ko ang mamamayang Pilipino. Mga karapatan nila'y kinikilala ko. Ginagalang ko ang aking kapwa-tao. Pinaglalaban kong dangal ng bayan ko. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkong at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tungkulin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pakibot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines. In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 T-Way FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing. In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps. FEBC Philippines. Until all have heard. 1197 DXFE, the Good News Radio. 1197 DXFE, the Good News Radio. 11
1197 DXFE, the Good News Radio. 1197